Ibabahagi ko po sa inyo ang dalawang komentong ito, yung isa nagsosorry kay Atty. Lenny at yung isa naman po ay nagsisisi. Basahin po natin at bigyan po natin ng reaksyon. Sabi dito ni King, dati din akong DTS way back 2016-2022. May nagreply sa kanya, ano ka na po now? Nagreply siya, purong kakamping na kaibigan. So, ayun po, basahin nyo. Ito pa yung isa. Sabi diyan, binabawi ko na ang lahat ng di ka nais-nais na kinomento ko kay Lenny. Ang totoo, may mas matindi pa pala sa kanya. Manay Lenny, sorry. Yan po yung naging komento ng user na ito. Alam niyo, sa totoo lang, wala po akong nakitang ginawa na Atty. Lenny na nakasalanan sa Pilipinas at mga Pilipino. Wala po siyang record na naging tawari siya, walang court decision na natalo siya or na-convict siya. Wala po akong nakita sa track record niya na masasabi natin ginawa niyang mali sa Pilipinas na para magalit kayo sa kanya, para kamuhian niyo siya, or para ayawan niyo siya. Ang tanging nakikita ko lang na rason kung bakit may mga taong umayaw sa kanya at nagalit ay dahil sa mga fake news na ikinalat laban kay Atty. Lenny Robredo, mga black propaganda, hate campaigning, kagaya na lamang ng mga splice videos, mga fake code card na ipinakalat na sinasabing sinabi daw ni Atty. Lenny, yung mga conspiracy theories, dyan kasi mahihilig yung mga Pilipino lalong-lalo na dun sa mga chismis. Chismis na si Atty. Lenny daw po ay makakaliwa at chismis na si Atty. Lenny daw po ay third party sa isang relasyon. Lahat naman po ng mga fake news, black propaganda, chismis, conspiracy theories, at gawa-gawang kwento at kasinungalingan ay pinakalat nila kay Atty. Lenny noong 2022, wala po silang napatunayan. Wala pa po sa politics sa Atty. Lenny, hindi pa siya naging congresswoman, meron na po siyang sariling paraan para makapagserbisyo sa publiko sa mga Pilipino. Naging congresswoman siya, naging vice president siya. Wala akong nabalitaan na kahit anong masasabi natin na ginawa niyang mali sa Pilipinas at sa mga Pilipino. Sa katunayan, naging maganda nga po ang record niya nung siya ay namumuno. Naging ISO certified ang OVP, nagkaroon siya ng sunod-sunod na magandang reports, highest COA ratings nung panahon niya sa OVP. At kahit maliit ang pondo niya, marami siyang programa at proyekto na gawa sa tulong ng mga private individual, companies and organization na nagtitiwala sa kanya, na sumuporta at nakipag-cooperate sa kanya, tumulong sa kanya ang time niya sa OVP para makapagserbisyo at makapaglingkod sa mga Pilipino at sa Pilipinas kahit maliit lamang ang pondong ibinibigay sa kanya. At pagkatapos ng kanyang termino bilang Vice President, hindi na po siya nakialam sa politika. Tahimik siya nagpapatuloy sa pagseserbisyo sa mga Pilipino via Angat Buhay NGO. Wala po siyang pakialam sa mga nagbabangayang political dynasties at makasariling politiko na pinoprotektahan lamang ang kanilang mga interes nila sa politika at interes ng kanilang pamilya. Hindi po siya nakikisawsaw doon. Bagkos nag-focus siya sa kanyang paglilingkod, pagsiservisyo sa Pilipinas at sa mga Pilipino via Angat Buhay. At nakapag-ignite siya ng volunteerism. Hanggang ngayon, iisa pa rin ang ating pinaglalaban with Atty. Lenny, good governance and transparency. Nagulat na nga lang ako dahil yung iba dyan, nananawagan ng transparency and good governance. Samantalang nung ino-offer ito ni Atty. Lenny, deadma lang sila. Kaya ayan, marami tayong nakikita na nagsasabing nagsisisi sila at nagsosorry kay Atty. Lenny. Marami pong ganyang uri ng komento na nababasa tayo sa social media. Huli na siguro ang pagsosorry at pagsisisi, pero ang maganda sa nangyayari ay nakaka-realize tayo. Sana lang sa susunod matuto na po tayo. Kung ako ang tatanungin, sana hindi na tumakbo sa Atty. Lenny sa kahit anong posisyon sa gobyerno. Mag-focus na lang siya sa Angat Buhay dahil doon walang masasabi ang mga fake news peddlers, ang mga troll, ang mga propagandista at ang mga politikong may maitim at pansariling interes. Wala silang masasabi kay Atty. Lenny sa kanyang Angat Buhay NGO dahil hindi pondo ng gobyerno at hindi galing sa tax ng taong bayan ang ginagamit niya dito. Pero sa kabila noon, nakakapagpatayo siya ng mga classroom, ng mga dormitoryo, nakakapag-provide siya ng mga livelihood training, nakakapagbigay sila ng mga relief good, ng kung ano-ano pang tulong na pwede lang iabot sa mga Pilipino nang hindi ginagastos ang pera ng taong bayan. Kaya naman recently, nagkaroon na rin ng ISO certification ang Angat Buhay NGO nila Atty. Lenny. So, yun lamang po ang aking reaksyon doon sa dalawang komentong yun. Salamat at na-realize nila, pero sana magsilbing aral ito sa ating lahat. Ano pong masasabi nyo dun sa naging komento ng dalawang iyon? Ilagay nyo lang po sa comment section below. Huwag niyo po kalimutang i-like ang video na ito at ibahagi nang marami pong makakita ng mga komentong iyon at makapag-participate din sila sa ating discussion sa comment section. Marami pong salamat.